Ay mga po, another delivery ng ating item kasi napansin ko medyo bili ako ng bili ng kung ano-ano pero yung shop ko, yung aking source of income na isa, hindi ko nabibilhan ng mga pangluho niya. Kaya ngayon, usually naman kasi matandang barbero ko eh. Pag matandang barbero ka, gusto mo talaga yung mga razor mo, yung mga sinauna, natural, yung mga dekordon, dekoryente, etc. Kaya ngayon, bumili ako nito, ayan o. Kasi for the first time in history, bumili ako ng di baterya. Kasi alam niyo kung bakit dati, hindi pa ako masyadong gustong bumili ng di baterya or yung mga tinatawag nating cordless. Kasi dati, yung technology, hindi pa ganun kaganda. Ngayon, sa daming review na nakikita ko, sa kung saan-saan, mukhang okay na ang bumili tayo ng mga cordless, regardless kung saan nyo gagamitin nga. Kasi dati ang cordless, ginagamit lang talaga yung pang finishing, yung pang lining, pang design. Kasi nga, hindi siya masyadong nagtatagal dati yung kanyang function. Ngayon, medyo hirap buksan na. Ngayon, medyo okay na ang technology natin. Meron nga nagtatagal ng 180 minutes, may nagtatagal ng 3 hours, sa isang charging lang yun yung 3 hours na yun, kasi ang gupit ng Lola is 30 minutes 260 to 1 hour. Depende kasi sa komplikasyon yan. Minsan may kulay pang kasama. Ngayon, okay na yun. Sa 180 minutes, dalawang customer na yun, tapos i-charge, ang ganda. I-charge mo na lang ulit, di ba? Ang ganda. And then, nung nakaraan kasi, kaya naisipan ko bumili rin ng ganito. Kasi dati kasi meron akong solar panel, tapos meron akong inverter. So yung 220 ginagawa kong, yun, pinapanggupit ko ulit yung razor galing doon sa inverter na to. Medyo, yung solar panel ko, medyo kasing tanda na ng Lola, hindi na kaya. So, ang ginawa ko ngayon, bumili na ako nito. Kasi nga, nagkaroon ako ng customer, inabutan ng blackout. So, nung mapapasin yung isang vlog ko dyan, blackout talaga yun. So, eto na siya, mukhang, ay nako, alam nyo mukhang premium. Ay, hala! Uy, dati ang razor na di baterya, magaang. As in, isa lang ang baterya. Ito medyo, may timbang siya. In fairness, kasi timbang na rin niya yung razor na di saksak. At ang blade, ay, astig. Uy, napaka-premium naman niya, guys. Tingnan nyo, premium na siya. Pwede. Keme ito dati alam mo, ang pag sinabing Keme, yung mga pirated na razor na wall, yung halos hindi nakakabawas, pero ngayon grabe, nag-i-improve na sila ng technology nila. So may lock dito, tanggalin natin. Kasi siguro yung accidenting ma-turn on, tapos hindi mo ma-turn off, umandar lang, di ba? Bongga! Astig! Para na rin akong may hawak na di kuryenteng razor. Yun hindi di kuryente, di saksak na razor, di kuryente rin kasi ito, di ba, basically. Tapos, ay, may click! Ang galing! Kasi usually, yung sa mga corded na razor, diretso lang, walang click-click. Ito may click. Pero pwede pang nang i-click. Pwede ba tanggalin yun? Anyway, okay lang naman yan Baka kasi madaling masira kasi usually, malikot ang kamay ko pagdating dito. Napakalikot ng kamay ko dyan. Parang istorbo sa akin yung click-click na yan. Pero anyway, sa iba kasi okay yan. Sa akin hindi ko gusto yung may ganyan-ganyan. So, open natin, tingnan natin kung may charge siya. Teka, bago natin nga pala open check natin kung ano yung ibang pang nakalagay sa kahon. May instruction manual. Natin yan. Tapos, eto sila. Ayan. So, meron siyang mga guide. Teka, tabi ko muna to Ilan tong guide niya? Ay, hindi ko gusto yung guide niya. Ito yung plastic na lutong Ayan Ito yung plastic na lutong. Yung hindi mo masyadong pwede madaling mabasag ito. Pero marami naman kasi akong guide. Kasya naman ata dyan. Standard lang naman ata kasi yung pinaka-blade niya. Kaya okay na rin sa akin. Pero ang pinakamaganda sa kanya is may 0.5 siya. May 0.5 siya. 1/2. Bukod doon sa pinaka-1. Yan. Nagagamit ko rin naman tong 0.5 na to paminsan-minsan. Pero hindi madalas. So may 3 siya, may 4, may 0.5, may 1. Siguro may 2. Yan, may 2. Yan. Tsaka may 1. Uy! Ang tagal-tagal ko ng barbero pero ngayon lang ako nagkaroon ng 1 and 1/2. Ang taray, 'di ba? Usually kasi ang 1 and 1/2 is pagka yung nilagay mo ng 1 tapos ginanon mo yung pinaka-level, yung pinaka-lever. Ito, 'yun ang 1 and 1/2. Pero ngayon talaga meron ng guide na 1 and 1/2 at siya, USB o Type-C, kaya rin nagustuhan ko kasi Type-C na siya. Tapos meron siyang panglinis, hindi ko naman ito ginagamit At meron siyang kasamang oil. Hindi ko rin ito ginagamit kasi sa customer ko, I do not usually put yung machine oil na ganito. Ang ginagamit ko, it's either virgin coconut oil or yung mineral oil na medyo yung isa klase. Ay, na-open ko na, sorry. Ayan, ito na ang itsura niya, Quiet din siya. Para lang din talaga siyang razor. Para lang din siyang corded na razor. At
para matest mo kung malakas siya, dito, pigilan mo dito, Uy, malakas siya! Kasi pag pinupush niya yung kuko mo, okay yun. Kahit sa mga dating binibili kong razor na pirated, kinuha ko lang kasi yung pinaka-blade niya. Pag pinush mong ganyan, walang tulak eh. Ito may tulak ayan tutulak niya yung kuko mo. Ayan, so malakas siya guys. Testingin ko 71%, i-charge ko muna. Testingin ko siya sa customer ko mamaya and then i-video natin. Okay? Tingnan natin kung maganda siya, kung functional siya, o okay ba siya. Okay? Balikan ko kayo. Guys, nakalimutan ko lang i-testing. Ayan, nagcha-charge naman siya. Check natin kasi ang alam ko, pwede itong gamitin kahit na nagcha-charge siya. So, kung mahaba naman yung USB-C nyo, pwede nyo siyang magamit kahit low bat siya. Yun ang pagkakabasa ko. Okay, tingnan natin pwede nga. Habang nagcha-charge siya, pwede mo rin siyang gamitin. Bawa, naabutan ka ng low bat, tapos may tinatapos ka pa, pwede mo rin siyang gamitin habang nagcha-charge siya. Okay, balikan ko talaga kayo. Okay, sorry, painat-inat kasi syempre kinikilala ko pa lang siya, tinesting ko yung regular na guide, yung galing sa wall. This is wall original. Ayan wall siya. Ang dumi na, no? Halatang gamit na gamit eh. So, eto siya. Pwede naman siya, kaya lang hindi nga lang siya mag-click-click ng masyado dito. Pero okay lang kasi ang manggugupit naman talaga, hindi naman talaga binibitawan yan eh. Pag manggugupit ka lagi, nasa daliri mo yan. So, baliwala yan kapag at least kasya pa rin yung guide at hindi siya sumasabit doon sa pinaka-talim. Ayan, hindi siya sumasabit. Yung nga pala, napansin ko lang hindi siya naka 0.0. So, adjust ko lang ng konti. Isi-zero ko pa to. Kasi medyo may konting-konting mm lang siya na allowance doon sa pinaka main blade. Alam niyo naman yan ang bisyo ng mga kabataan, gusto pudpud yung halos balat na lang. But anyway, madali lang mag-adjust. So, open mo lang tong dalawang tornilyo na to, medyo ididikit mo lang yung mukha nga mas madaling mag-adjust dito, guys. Alam niyo kung bakit? Kasi yung regular na corded na razor is parang may spring yun eh. Tapos pag in-adjust mo, lumalagpas yung upper blade kasi nasa sobrahan ng pantay. May pa yun eh, may parang allowance pa na magmo-move pa siya pag hinigpitan mo tong tornilyo. Ito parang wala eh. Parang rekta na siya. Parang kung ano yung pagkakasalpak mo sa kanya, yun na siya. Hindi na yung kagaya sa corded na umuurong pang gumaganong-ganong pa. Anyway guys, balikan ko kayo ulit Okay guys, so i-try na natin ngayon tong Keme. Ito ang ating model, si Pogi. So, tingnan natin kasi mapapansin nyo, ayun, tinabi ko na lahat ng wired ko. Kasi alam nyo, matanda na ang lola, retired na. So, 5 na lang tinatanggap kong customer a day. Kaya okay na siguro sa akin itong mga rechargeable na to. Tingnan natin kung matalim So, direct ko muna siya kasi manipisan naman ang gupit nito since hindi nyo nababalitaan. Siya ang chief of security, charos. So, ito, tingnan natin Okay. Okay guys, ayan, makikita niya So, sorry, isang kamay lang magagamit ko, hindi ako makagamit ng supply. Pero sanay naman ng lola kahit isang kamay. Kasi matanda na ako eh. Ayun, sa totoo, nagtataka ako doon sa gupit ng iba. Yung nililingahan muna, bago, sobrang takantaka ako doon na wala na yung mga traditional nating gupit ng mga Pilipino. Nag-westernize na sila, ginagaya nila yung mga nasa YouTube, Ewan ko. Pero kami kasi, bilang matandang manggugupit, rektahan lang kami. Tingnan nyo, rektahan lang, Wala nang kailangan, Iisa ang kamay ko, kaya hindi ako masyadong makapag-manipulate. Okay naman siya. Okay siya guys, matalim, hindi maingay. Di ba? Halos matatapos na kaagad So kung kung tinatawag nilang low fade ngayon ng mga bata, may mga burst fade pa sila. Sa amin kasi 1x1, 2x2, 3x3 yan Di ba? Patapos na ako niyan. Ayan tingnan niyo. So, okay siya guys. Highly recommended. So, if you want this kind of video na medyo nag-update ang Lola sa mga gamit niya sa barbershop, at saka magkakaroon po tayo ng barbero serye ni Lola please do like, share, subscribe to your Lola's channel and hit that notification button just in case na magkaroon tayo ng iba pang video about sa mga bibili ng Lola sa barbershop niya kasi magkakaroon nga ako ng training session dito sa TikTok at saka kung saan pa. Ay, ba't ko binanggit? Anyway, okay, this is still your Lola, LOLAH Bong Lim here saying na abang-abangan ninyo at magkakaroon ako ng traditional haircut ng Pinoy natin na training dito sa mga channel ng Lola. Anyway, guys, thank you. So guys, tapos na. Kaya alam, napansin ako, itong mga customer ko na to, ayan, itong mga customer ko na to, tagal na sa akin yun So, ever since, the wire ang ginagamit ko sa kanila, napansin ko, nung ginamitan ko ng wireless, parang hinahanap nila yung may wire. Parang dumuduldul yung ulo nilang pag ganun, kasi parang namamagnet sila doon sa tunog ng razor. Very quiet kasi talaga yung tunog ng razor. Kaya tingnan nyo, sure yung pagkakadali natin na, Yan, napasensya na sa mga parang inappropriate na. Kasi alam niyo naman may bilbilang tao. So ayan. So ang natirang battery life, makulit pa yung ginugupitan ko. Makulit talaga. Sumobrang kulit siya ngayon. Ewan ko ba, ayan. So 93% out of 100. So may isang customer na tayong nagupitan. Okay? Salamat. Ikaw talaga, nahirapan mo ako.